pagpapatuloy ng nobelang El Filibusterismo na nagsisimula sa Kabanatang 21 hanggang 39. Kung anim na piso ang bigay sa iyo, magkano naman kaya sa mga praile? Ang sa mga praile? Alam mo, ang mga praile ang may kagawa ng letong pagdasa ng mga tao. Ang kalahati ay nagsipasok ay manood at ang kalahati ay pinagbabawal ng mga praile. Mabuti ang iyong mga paskin, ngunit higit na mabuting pagtawad ng tao ang mga bawal ng mga praile. Tingnan mo, Kiko, ang mga tao iyan ay nagpunta dahil sinabi ng mga praile na huwag pumarito. Ang kalahati ay naman narito sapagkat nasabi ng iyong mga kartel ay mahusay, ngunit hindi na mabasa ang iyong pastora. At isipin mo na walang nakabasa ngayon. Kaibigan, sa kalagayang kaya ay dahil sa pagtuloy sa aming patisaldo ay maaari akong mawalan ng hanap buhay. Marahil, Kiko, marahil humirap na ang paghahanap ng salapi. Hudyat ay isang putok. Huwag kayong magbahala. Ang general ang may utos niyan. Ngunit huwag niyo masasabi. Kapag sinunod niyo ang aking utos, matataasan kayo ng bumbong. May pakana, ingatan ang mga bulsa. Hindi ba kayo papasok? Hindi kami umabot sa ticket. Mabuti, may palto kami. Hindi dadalo si Basilio. Halina kayong dalawa. Masaya mo ang manonood ng Liban kay Isidori na nakatanaw ng Polita. Habang katabi sa palko ang karibal na Smonito. Sa huwag na magtatanghal ng dumating ang general. Una natanghal ang prinsesang si Gertrude. Nahirapan si Benito sa pagsasali ng ikang prinses tungo sa Kastila upang maunawaan ang ni Victorina at Paulita. Alam ba ninyo na ang ibig sabihin ng salitang servant ay agila, habang ang domestic naman ay nagkaamo na? Mahusay mo nito. Isa ka na nagdadalais na Ginoo. Diba, Paulita? Paano ito? Ito ba ang mga taong bundok na iyong sinasabi? Ay! Hindi! Nagkapalit! Huwag ka mali! Natural naman na magkamali. Ngayong tingin ko pare ganitong mga lalaki ang dapat mo pakasalan, Paulita. Sa palako ng mga estudyante ay naiwan sila Paxson, Sandoval at Kisugani. Si Taddeo ay lumapit kay Don Custodio upang ituloy bangin. Samantalang si Macaraig ay nakita
Sipa o Popoy? Wala. Hindi taglay ng prinsesa ang mayamang tunog at tamis ng wikang Kastila. Hindi ko mawari. Hindi ko mahaka. Hindi ko malirik ang ayos ng mga mananalumpak ng Pranses at nadalinlangan ako sa paniniwala na nagkaroon o magkakaroon ng alinsunod sa sadyang tulugan ng salita sa loob ng sadyang matatawag na mananalumpaki. Sapagkat huwag nating pagkamala ng salita mananagsat at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng buong na tinitirhan ng mga tao. At kayo, na isang makata, nalalaman ba ninyo kung paano ang isang wikang napakasalat at walang katulong-tulong na gaya ng Pranses ay maaaring magkaroon ng makatang tinitingala tulad ng ating mga Garcilaso, Herrera, Espronceda at mga Calderon? Aba, huwag naman si Victor Hugo. Si Victor Hugo, kaibigang Tyson, kumakata man ay dahil din sa Espanya, sapagkat sa Madrid namulat ang kanyang isip. At sino si Victor Hugo? May hahambing ba natin siya sa ating mga makabago? Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Kaya harap ko na ang aking pasya at sinangayunan. Gayunman, para ko rin nahulaan ang inyong iniisip. Sapagkat nilutas ko ang asunto alinsunod sa iling mangyari nilang mga pinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ama mo mong munting kalapati, Pustolo. Kay buti ng taong iyan. At upang makita ang tayo kasali sa pamamahala sa akademi, ay iningatan sa atin ang pamimili ng mga gulay at anghel. Tungkulin natin ibigay sa ingat yaman na inihagay ng samahan at ang nasabing ingat yaman ay siyang nagkakaloob sa atin ng bayan o resibo. Mga kabesa di barangay tayo o yun? At ang lalong katawa-tawa, ipagdiwang paraw natin sa pamamagitan ng isang salo-salo sa pamamagitan ng paradang may sulong. Isang pagsabi ng mga estudyante, salamat sa lahat ng mga taong nakilhok sa soberanya. Si Basilio ay hindi dumalo sa pagtatangkad dahil nabala sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Chan. At saka, kakatubos pa lamang niya kay Huli. Ano ang lagay ng may sakit? Alisin niya tumibigong at puso. Walang gana kumain. Pinagpapawisan siya ng malamig. Kung madaling araw. Alamat na ang lason sa buong katawan. Maaaring bukas makalawa ay mamatay siya para tinamaan ng lintik. Isang munting ganyan. Sulok ng kalooban. Ang pagkainis ay kinamatay niya. Kaya ng Pilipinas. Ang lalo ng pagkinalingan niya ay ang panaginip. Kaya ang pagkatakot. Tulad ng pamahalaan. Basilio, pakinggan mo ako sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay sisikap ang ibang sikat sa pamamagitan ng budyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral. Ang pamantasan ay wala na rin. Wala akong idugo at pakayan. Handa na kami at tiyak ang aming tagumpay. Kapag kami ay nagbuli, lahat ng hindi tumulong sa amin ay palalagay namin sa kalaban. Basilio, naparito ako upang handog sa iyo ang kamatayan o isang kinabukasan. Pinong Simon? Nasa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka, Basilio. Kasama ko sa kabesang talis. Nasa ibaba siya at naghihintay. Pinamunuan ko ang magsikan ito sapagkat ibig kong idugo ang putuan ng Santa Clara at ikaw ang mumuno rito upang kunin sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais kong siyang iligtas. Nabuhay ako upang iligtas siya at tanging magsikan lang ang magpabubukas ng pinto sa kumbento. Ngunit, huli na kayo! Nahuli na kayo! At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay patay na! Kasinungalingan! Totoo! Ang sinabi ko, Ginoong Simon! Hindi totoo yan. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Naduduwag ka lang. Kaya sinabi mo yan.
Hindi siya patay. At ngayong gabi, liligtas ko siya. O bukas ay mamamatay ka. Ito ang liham ni Padre Irene tungkol sa nangyari kay Maria Clara. Namatay? Namatay? Nang hindi ko lang man lang siya nakita. Kaawa-awang lalaki. May balita ka na ba, Isagani? Wala pa akong narinig tungkol sa asawa niyo. Bueno, balitaan mo na lamang ako kapag may nalaman ka na. Bakit kasi kailangan ko maghintay ng 10 taon para makapagpakasal ulit? Kasal? At sino naman ang maswerteng Ginoo? Ha, malas ka mo. Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Wala po. Ang sabi ko po ay ang swerte naman ng Ginoong inyong makamangasawa. Mas swerte nga siya sa akin. Ano ang tingin mo kay Manito? Oh? Si Juanito? Mayaman si Juanito. Ngunit may patalinong estudyante si Juanito. Bueno, mabuti naman. Hindi ako pumasok ng tiya sa teatro. Ang tiya ko ang may gustong ipakasal ako sa kanya. Mayaman ang bayan ko, Paulito. Yaman sa mga bundok. Ngunit, makakita ka rin ng pinta rito. Ano? Hindi yan pwede. Ayoko. Magkakaroon rin ng daang bakal sa di katagalan. Huwag kang mag-alala. At kailan pa? Kung ako'y matanda na? Hindi mo mababati ang maaaring magagawa sa isang taon, Paulita. Pangarap. Paano ito ang pangarap? Maniwala ka, Paulita. Tingnan mo ang ating mga mama. Mamahalin kita, kagaya ng pagmamahal ko sa ating mga. Kapag narinig ka, bumababa ng ikot na hilo. Hindi kita nalang gusto, pero nagtukso. Ang para sa tingin ka, hindi ka magkakakila, ikaw na wala ko, aking iwata. Hindi ba kayo nagugutom? Ba't di na lang sa pansiteria itawas sa ating biging? Tuwan Hati, nawa ka sa ayon sa kanyang kakariniwan ang lupa para sa mga binatang may kalooban. Mga Ginoo, ihandog natin ito ang kustodya mga buto ng manok sa pansitan lang. Ang lupi ang inchik sa lamay baboy at patungkol kay Padre Irene. Ang tortang alimangoy ipatungkol sa fraile at ang ika-4 na ulam na pansit isado ay patungkol sa pamahalaan at bayan. Ipatungkol! Tutol ako. Ang talumpati ka, Tadeo. Talumpati na lamang na natutunan ko sa klase. Hindi maaari, manggagaya ng pagiging ganun. Kung walang praya at walang inyo sa Pilipinas, ano ang nangyayari sa kapag na pamahalaan mapapasakamay ng mga inchi? Pagkain ng torta na limano. Naman tayo. Nakita ko utusan ni Padre Sigila. Ang alipin ng bisisektor ay pinagilipura ng Panginoon ng General.
Mawalang galang lamang po. Ngunit ano po ang tungkol sa pagmimang natuklasan? Tila marami ang nasangkot. Sino-sinong mga nasangkot? Mauuna na po kami at kami may pupuntahan pa. Nagpunta ka ba sa hapunan ng yaraang gabi? Masama ang kalagayan ni Kapitan Tiago, kaya hindi ako nakarating sa pigil. Mabuti ka pumunta roon. Ngunit kasabi ka ba kung samahan ng mga mag-aaral? Ako po ay may ambag. Umuwi ka at sunod mo ng mga kasulatan na sa iyo. Si Ginoong Simon po kaya ay... Wala ka lang sa sinyo sa nangyari. Sinularan siya ng isang tao di kilala at ngayon ay nakaiga. Hindi pa paniwala ay yun lang ang yari ang kabataan ay nabilangos sa ngalan ng kanila. Ngunit sino ba nga ang sumulat ng mga kaksin? Wala tayong pagkailang yun. Hindi natin magpunin magsiyasat kung saan may panganin. Dapat ay dumaroon dahil ang doon ng karangalan. Pati ba ikaw? Narito ako para ikay kausapin. Noon lang ng payapa ay iniwasan mo kami. Mabuti at kayo napantok, kayo ay aming dinarating. Pati ba ako? Huwag kang mag-alala. Maasahan mo ako at sa ating magtatapos ay aanyahan natin ang mga ginoong ito. Sumama kayo sa amin, please. Ginoong Isagani, mula sa binata na narinig ko ang iyong mga sinabi. Inangad ko na kayo'y makausap. Natutuwa ako sa mga kabataang may sarili kuro-kuro, kahit aliwas ito kung minsan sa aking kuro-kuro. Ayon sa sinabi mo, nandaos kayo ng isang hapunan. Huwag sana kayo magkaila. Hindi po ako nagkakaila. Mabuti, nagpapakilala ng pananagutan niyo ang maging bunga ng iyong ginawa. Hindi ko kayo sinisisi. Malaya mo masasabi kung ano ang palagay mo sa mga tumulong ko. Ngayong tuong lamang kayo nakapag-aral sa amin at marahil ay hindi na kayo tatanggap ulit. Ipinatawag ng tao bang makipag-inawan sa iyo. Binuin mo, libo-libong tinuruan mo sa Pilipinas ay maraming binatang tumulsa sa mga prayo. Kung ito ay nakatalikod doon sa harapan ng umalig na kamay, sabihin mo nga sa akin, hindi ko ba kayo binigyan ng pagkakataon makapagsalita sa aking klase? Sa bagay, natatangi ka sa iba. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi, dapat ay pinatili na kita. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ako maghihipagtalo kung natatangi ako o hindi tinatanggap ko. Ang iyong palagay, sana galing din kayo sa akin. Iniling ko sa inyong guro, ibahay ng paksa ng usapan. Kung ang inyong ipalagay na ako ay ng guro, ako isang fraile at kayo isang Pilipino. Ngayon, ano ang hangad sa amin ng mga mag-aaral na Pilipino? Tuparin ninyo ang inyong mga tungkulin. Hindi ba namin tinutupad ang aming tungkulin? Ano-ano ang tungkulin na inihahatang ninyo sa amin? Tungkulin niyo ang pagbutihin ng mga batang binhi. Akayin ng mga ito sa landas ng kaligayahan at lumika ng isang bayang marangal, malusog, matalino, babae, at matapat. At ngayon, ako naman ang magtatanong, tumutupad ba ang mga prayon sa kanilang tungkulin? Tinutupad namin. Sigurado ka? O isa halip, mga nasa katuparan ng mga prayong mga mahala, ang dapat nilang gawin sa pagpapaaral sa mga kabataan ay nahanangan nila ito at sinisupil ang magrobdog ng hangarin ng mga ito na matuto. Ang itinuturo ninyo ay luma at libas na sa karunungan. Iyan ay masyadong mabigat na parato. Hindi po. Ang tinatalakay ko pa rin ay ang suliranin ng mga mag-aaral, ang mga prayo. Kayo hindi ko binibilang sa mga prayong kanin sa lahat ng orden na hindi kami dapat matuto. Sapagkat
Balang araw ay maghahangad kaming lumaya. Ang pagtatanggi ng mga prayer kami mga tuto ay isang sanhi na hindi namin kasiyahan doon. Ang karunungan ay binibigay lamang sa mga dapat magkamunto at di sa mga tao walang mabuting puso at mabuting asal. Bakit po mayroong mga masusama at hindi mabubuti ugali? Maaaring nakuha sa libing o kaya ay mahinang uri ang sangkat na ginamit. Kung gayon, hangad na dumalaan ang aming kasama. Hindi. Ang kasiraan binanggit ng binata hindi dapat binata sa mga prayer sa pamahalaan. Iyon nasa diwas ko pagkakatatag ng kapisanan ng Kastila. Kung gayon, bakit hindi mo narinig sa ayos ang sarili? Hindi ako ang pamahalaan, kaya di ko masasagutan ang kanyang mga kilos. Ano ang ibig ng mag-aaral na gawin namin para sa kanila? Tumulong at huwag madlang sa kalagayan ng pag-aaral na kami paraanin upang di kayo masagasaan at magulong. Bagamat tila walang kahihinat na ng pag-uusap natin, may kabutihan pa rin tayong napulot. Sasabihan ko sa ating kapatid na siya tinuruan. Ang pinangangamba ko lang ay baka hindi maniwala ng aking mga kaibigan na isang ay katulad mo. Oo nga, nakuha ko. Ang laki. Kung hindi ako dumating at nasabing ipapakain na ako, ay hininak na sana ang buo ngayon. Ang pagpapasok na pangkat ay walang napala sa general. Nangingalan sila at wala roon sa Simon. Hindi sana nag-skip si Simon. Kapitan Tiago, gumising ka! Nagsimula ng magsikan. Ang daming napipinsala at nasasaktan. Pati sa Ermita, nag-uumpisa ng sumiklab ang magsikan. Nagkaroon din ng pulukan sa buong bayan. Nahuli ba si Tadeo? Aba, hinali na siya. Huwag kayong magsalita ng malakas. Baka isipin tayo ay kasamuat. Kaya sinulong ko ang aklat na pinahirap na sa akin. Naglanggol ang sisagani. Eh kasi loko-loko yung sisagani. Hindi naman sana mahuli kung di nagpresinta. Mabuti nga sa kanya. Ngunit, paano si Paulita? Hindi siya mawawala ng kasintahan. Marahil ay iiyak pa rin sandali. Hindi magtatagal ay papakasal din siya sa isang Kastila. Sa akin naging pinaglago ang mga paghahati-hati sa kanyang ari-arian, sa sandakala, sa papa, sa asubiso, sa mga fraksyon ng mga private, at ang 20 piso ay iniwan niya sa regula na mahirap na mag-aaral. Ay nawalang bisan niya ang 25 piso para kay Basilio dahil sa masamang inasa nito. Handa akong ialis sa kanya ang lumang damit at siskali. Malaga sa aking iyon. Ngunit, alang-alang sa aking pamilikan, hindi ko man lamang masili hanggang sa maghingalo ay handa akong ibigay. Sakto lamang ang ipasuot dahil nakapatrat ka na magpakita ang kanyang kaluluwa. Lumang damit ang kasuot sa kanya dahil hindi naman tumingin sa damit ang Diyos. Ito ang tunay na nilibig. Ito ay kalaman kung paano mamatay.
Sulit, si Basilio, sinakit na. Ang iba na palabas na at siya na lang ang natitira. Ano ko? Kaawa-awang Basilio. Wala akong magawa sa pinahihilangan niya ngayon. Isama na namatay na pala si Kapitan Shadow. Walang mangyayari nila na kung iiyak ka lamang muli. Ngunit may isang paraan na nangangalan ko. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, bakit kamag na pa rin ako itinuturong lumapit? Eh di subukan na natin. Hindi ka na nga siguro pagmamasaan yan dahil sasamahan kita. Ngunit natatakot po ako. Hindi kaya ng aking budhi ang kapalit na hinihingi ni Padre Zamora. Eh di halaan mo na lamang na mamatay ng tuluyan si Basilio. Nasa huli ang pagsisisi-uli. Sige po, alang-alang kay Basilio gagawin ko. Halika na po. Ano ang balita? Si Padre Camora ay lumisan ng lugar ng Plani at nagtuloy sa Manila. Tungkol naman sa mga bilanggo, ang unang nakalagay sa makalapit at pangbilis sa kanya. Tanging si Basilio lamang ang hindi nakalagay. Patawarin ko ninyo ako sa aking sarili kamahalan. Ang binatang si Basilio ay nagsasabi sa akin ng aral ng medisina at ang lahat ng guru ay pumupuri sa kanya kung hindi siya papalalain. Masasaya ang lahat dahil sa taong ito magtatapos na siya. Sa palagay ko, magkakaputi kung patuloy siya matiig. Ngunit ang tingin ko'y walang kinalaman ng binatang iyon sa lahat. Magsabi yung tunay kung parurusaan siya. Madalas na kailangan ipailalim ang katabuti ng isa sa katabuti ng marami. Higit pa riyan ang ginagawa ko sapagkat kapag manatili ko ng ngalit sa batas ng kapangyarihan dahil sa ginagawa ko na isaayos ang mga samahan ng aking pinuno at ng iba. Ngunit hindi niyo po ba kita ang katatakutan ng panghihintangan? Wala akong dapat ikatakot sapagkat may kapangyarihan akong humapol sa sariling kapasyahan. Hindi ako maaaring sakdal ng isang aliya sa hukuman. Ngunit paano ang bayan? Anong ngayon sa akin ang bayan? Utang ko ba sa kanya ang aking patutulan? Siya bang humirang sa akin? Hindi niya kayo nilang ng balang Pilipino. Kaya dapat ninyong pagpakitaan mabuti ang mga Pilipino sapagkat nang pumarito kayo ipinangako ninyo ang pagkatahungang pamamahala. Hindi ko pinipilit ang maghihati ang sinuman sa aking pananagutan. Hindi na po ang inyong pamahalan na hindi namipilit sa kanyang pananagutan. Matagal na panahon na din ang aking pagsasawalang tubo. Ayaw kong maliwala yung Pilipinas. Ang 8 milyong mamamayang malugurin at matis na mamuhay sa walang pag-asa at kabubuan. Ayaw ko rin bumisan ang ating mga kamay sa pamamagitan na hindi makataong pagsasamantala sa kanila. Pinangakuan nila ang mga pulong ng pag-aabot at tanungan at ngayon pinaglalaruan natin ang buhay at kanilaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan silang iwan na binulang natin pagkat natatakot tayo makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang bagay-bagay ay binubuti, ay magiging magsisila palang araw kapag magkakaroon ang panig sa kanila ang mararangan ng tao. Alam ba ninyo kung kailan naalis ang Boreo? Ako, bitaw na po sa aking pupulin at babalik sa Espanya sa unang Boreo maalis. Sa pinisilawin mo, kami ng isang bagay na laki. Malaki ang utang ninyo sa bayan ito. Totoo yan. Magahag sa kami ng di mapapatay ang tingin sa bahay ninyo. Marami, ngunit wala akong bahay. Binilitan ng ninyo ang Kapitan Chato. Nakuha ilang ninyo ang Pelaez, napakaliit na bayan. Ikasasal na pala sa Balito Pelaez, si Paulita Gomez. Sadyang magpala ng ilang tao. Napabili ng bahay ng walang bayad.
may pagpili ang pagitan sa mabuting halaga na kasama sa pangangalatan ang anak sa isang tagapagmana. Kaya hindi isang magandang kapalaran hindi makakahilang lahat ng mabuting tao. Ganun nga, kung basitin ninyo kung paano makamit ng Pelayo ang kapalaran iyan, totoo nga ipatakal si Balito kay Paulita ang pag-ibig ng dalaga sa magkakagbisagan na nawala nang sa ugnayan sa mga pastin at mga pagkakabilanggo ng binata. Ayaw ng inyo sa magkakanumarami ay hindi na pinagtatawanan ng lahat. Pinaghambing ni Paulita ang dalawang binata, matalino si Balito Pelayo, bukod pa sa mayaman ng tulong tangkila, isagaan niya isang probinsyano. Walang pinapangarang hindi ang buwan at walang pagkakakulit sa mag-ahin. Siya, tayo sumunod at pag-usapan ang pagdaraos na ito. Pagkatapos ng buwan ng Abril, pero okay lang pala sila. Sila lang budoy ko sa una. May triplets sir. Tungkol na sa kanilang mga lako. At parang lilipat ng ilang lako, ang bilang muka ilang tungkol sa akin. Kapag dumating yung isang nagangalang na sinyo, ay patuloyin mo agad. Ay, sige. Noong Simon, ako'y nalilisan sa mga anak at kapatid. Hindi ko pinansin ang aking ina at ang pagkakapahiran sa aking kapatid. Narurusahan ako ng Diyos. Ngayon, alinisan na lamang ang nasa isip ko. Ang gantihan ng sama, kasamaan ng poot, ang poot ang karahasan. Ang karahasan! Alam ko kung 4 na buwan ang lumipas na kausapin ng ulong pangsin ng mga balak. Tumanggi ako sa pagkikianin at nagkamali ako. Tama kayo, hindi rin ako nagtiisa sa imagsika ng mundik ng sumilat nito nakalipas sa 3 buwan at kalahati. Ang naging kabaliran ay aking pagkabilang ko ng mabigo o tinusan. Utang ko sa inyo ang aking biglaya. Nabalito ako upang sabihin sa inyong bigyan ako ng sandata at handa ako tumulong sa inyo at sa iba pang naapi. Oo, may tutuwiran ako. Nasa paros ko ang tutuwiran at katarungan sapagkat ang pinagtatanggol ko ay ang kapakanan ng mga api. Salamat, binata. Salamat. Pinawin mo ang aking agam-agam at pagdadalawang isip. Ang pilusay na ito sapagkat piniliwan ako ng marami dahil lang sa pandalan nito sa kauli-uli ang sarili. Ngunay ako ang hari ng aking kalooban sapagkat umibig pa pala ako. Ngayon wala nang mahalaga para sa akin. Ngayon ay narito ako upang ibusin ako sa pagkilos. Huli nga na mamulat ang iyong mga mata. Sana'y nagtagumpay na tayong dalawa. Ako sa gitna ng mataas na libulan, nagsasabog ng kamatayan at nagpapasama sa iyong mabuti. Ngayon naman ay kapiling ng bayan. Magpapaloob sa kalooban ng mga may talino at sa kaskiman naman sa mga salapi. Sa ulo ko lamang nakita ang mga tunay na lalaki. Walang anumang ngayon. Kung hindi tayo makilinok sa lisang matayo'y na makinis at maninis. Ang mga susunod sa atin ang gagawa nito. Tungkol, dito ang Serena? Hindi ka? Ito'y higit sa Metro Serena. Ito'y may halo ng ipon na puot na tipid. Kawalang katarungan at mga pang-aapi. Ito ang kauliliyang sandata ng mga kingin ng lakas, laban sa lakas, at dalas, laban sa dalas. Hindi pa natatagalan, ay nag-aalinlangan na ako. Ngunit, napawi ang aking mga agam-agam nang ikaw ay dumating. Ngayong gabi, sasabog at nagkakadurog-durog ang mga panganib na maparil. Ang mga kakanong sa ngalan ng Diyos, lahat sila'y nadudurog sa pamamagitan nito. Marilingin lang ng Pilipinas ang putok, nadudurog sa mga walang anyong pantayog na ang paghulog, aking pandali. Ngayong gabi, magdaraos ang isang pigil at ang lampara nito ang siyang ilalagay sa gitna ng krus kong sinadya ko ang pagkakagawa sa pagkakataon niyon sa pagkaliwanag sa pook. Ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay lalang lamang kanyang liwanag at kapag may nagtangkang gumalaw sa bitsa
ay puputok ang isang kapsula sa loob sa sabog ng Granada. At kasabay nito, sa sabog ang sinikainan, pinagtaguan ko ng mga sakasakong pulbara na titikil sa maraming buhay. Ang ganun po ay hindi na ninyo kailangan ng tulong ko. Hindi, ikaw ay ibang tungkulin dapat gawin. Kapag narinig mo ang pagsabog, lalabas ang pagkat ng kabesang talis upang lubusin ang muso. Ikaw ay mamumuno sa taong bayan na handang lumabang. Dadalhin mo sila sa linawang turugang upang bigyan ng mga sandata. Tama lang muli ng tulay. Sasaklo na pa akong kinakailangan. Lahat ng nagpupul sa pag-aalis ay kailangan batayin. Lahat? Oo, lahat. Lahat. Mga Indio, Mestizo, Inchik, Kasimila, nararapat na baguhin ng lahi. Ang mga amang duwag, ang magbabago lamang sa anak na busabos. Natatakot ka ba? Sapayin ako. Ano naman sa akin ng tuloy na ako gustuhin? Hindi kinabagal ang kainig nito ay naapi ang mahirap. Ang mga babae mahirap. Ano ang kapanganin kong utang sa asang katawan dahil siya na walang tinatanang na aksyon? Yan nga ang nais ko marinig. Sa ganap na ikasampo, ay hihintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap sa uling utos ko. At sa kaisang, lumayo ka, budhang malayo, sa daang anuwag. Hanggang sa iyong pagkikita. Ibarita! Kawawa naman ang sinapit ng aking kaibigan na isa gani. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Simon! Halik! Ibarita! Kawawa naman ang sinapit ng aking kaibigan na isa gani. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Simon! Halika na! Simon! Dala-dala na niya ang kara! Mabuhay ang bagong kasal! Doña Victorina, Don Custodio, pasok! Pasok! Padre Sandy, at mga padre, ikinagagalang ko narito kayo ngayon. Nag-aaral naman rito. Wala na apoy at yan. May malalaki talagang pa. At ang mga kalimutan yung lalo na dito. Pwede dito. Mukhang napagayaan mo talaga ng puso ko sa ano ito. Para na kumain na tayo. Sa eskola, mali! Teka! Isigano! Isigano! Pagkakulan! At minsan ba ay walang matitira? Ano na lang? Ayoko! Hindi ko siya makita ngayon. Iba na siya bukas. Kung gano'y matupad lang, itinaghala. Ang lahat sa'yo kahit di mo man pinapansin. Huwag kaya pahanapan ka sa anumang katalim ang inalay ko. Kaya ano ko ang nagmamahal.
Ano? Buhay ka sa buhay wala? Sino yan? Isang pilibustero! Isang biro! Mahigit sa taon na siyang patay! Pare Salvi, nakilala mo ba ang pangalan ng iyong kaibigan? Yan nga! Yan ang sulat ni Ibarra! Sa tingin ko'y hindi naman ibig sabihin ng Juan Inés Pares ay papamayin tayong lahat! Tumungo si Benzay sa pook na pinangyarihan at sa daan ay dinuong sa kanila ang mayayari gathala. Ang mga paglalarawan niya si General at ni Padre Salvi ay angkop-angkop sa kurang at ang anyo namang panloob ay may lalapat sa bawat ulisan. Kinahapunan, humalaw si Benzay kay Don Custodio. Tinanong niya ito, abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano sa bahay ng mga Orenda. At sino nagtagay ng mga pundalon? Ang mga kaili kaya? Ang Chino si Quiroga, ang mga estudyante, si Simon, nawala si Simon ang hindi nakapag-iwan ng mga bakas. Pinaghahanap siya ng mga Borgia Civil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi, nagkagulo kagabi habang kami naghahaponan. Ang lampara sa mesa ng General ay namatay. At may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyon, ang Lord ni Simon. Sa oras nila nag-ano na itim? Umalon sa ilog at walang makakilala sa kanya. May nagbabalita ang isa raw Kastila at may nagsabi ng Sino at ang iba'y Indio. Sayang, kung hindi sa magnanakaw na ilan ay saling nangamatay na lahat. Kailan ba hindi mabuti ang kumuha ng hindi sarili-ari? Kung malalaman lamang na magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna. Siyak na hindi ang gagawin ng layunin at pantayan o bayaran man ng kahit gaano hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Si Gabetang Talos ang kilabot ng Luzon. Biglaan ng kanyang nagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunod niya ang isang kapyawan sa Batangas. Nanira ng mga pananim. Pinatay ang isang hukom at namayapa. Ang balita sa inyo, dapat masaya ka dahil nagtagumpay ka. Tapos ng aking mission dito, Padre. Ganun kailangan niya patyo ng mga tao. Naging magsuk mag-chair. Simon! Gusto niya ka ng mga Diyos ko! mamatay. Sandali lang ang tatawag ako ng bukong. O ako ang Padre. Mawawala niya ako. Anong sabi? Nadak nila ako. Alas 8. Hindi ako patay. Hindi ako patay. Hindi ako buhay. Diyos ko, pagbuhan ko. Ang mo, alam na Padre. Nangyari na ang nangyari. Bumagal na at nakasipisan. Sabihin sa inyo ang aking tingin. Handa akong makinig sa iyo, Simon. Totoo naman mo, Padre. Ang Diyos ang magabay sa alam mo ba? Oo, ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag tayo ay wala ng mapupuntahan. Padre, tumulong ako. Ayoko yun. Na may walang kasalanan. Nais ko sana. Huwag ko sana. Makikinig ako sa iyo. Pinano ko po lahat. Dahil magalit ako sa mga noon. Bumalik ako upang magkinati at balikan ang lahat ng naman sa akin. Patuwagin ka ng Diyos, anak. Lagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi laging masaya.
Minsan ay kailangan din natin makaranas ng sakit upang matuto, hindi upang magbuo. Walang magagawa ang pagiging natin dahil ito ay hubunga lamang ng panibagong kamalian. Hindi, walang maintindihan, Padre. Ang bakit ako ba ang kanyang napalusahan? Hindi kanya pinapansahan, anak. Iyan ay isa lamang pagsubok sa iyong buhay na dapat mong nagpasan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi mangyari ang isang bagay kung wala kang natutunan mula dito. Alam lang, nagulat ka lamang ng labis na Salamat, Padre. Ay, nabayatan ako. Lakay pa na siyang pressure dyan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangin, ay ipinahihintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapaligid ang kasamaan. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa siya